Ang X-Men Apocalypse ang astig na Tagalog movie recap natin ngayon mga Juan. Ito ay isang sci-fi action-adventure film na na-release sa taong 2016, mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Sa taong 3600 BC sa Nile Valley, ang haring si Ensabanur ay sinasamba ng mga taong nasasakupan niya dahil tinuturing nila siyang isang Diyos. Pumasok ang hari sa kanilang pyramid kasama ang kanyang mga mutant na four horsemen na sina Pestilence, Death, Famine, at War. Dahil labis na tumanda na si Ensabanur ay plano nilang ilipat ang pagkatao niya mula sa isang immortal na mutant na may regenerative power. Humiga na siya sa kabilang table at gamit ang kanilang advanced na teknolohiya upang mahigop ang enerhiya ng araw ay sinimulan na ng Four Horsemen ang paglipat ng pagkatao ng hari sa katawan ng immortal na mutant, subalit may ibang mga sundalo ng kaharian na hindi naniniwala sa pagiging Diyos ng hari at nagpadulas sila ng malaking bloke ng bato papasok sa loob. Ito ay winasak ang lahat ng pundasyon ng buong pyramid upang wasakin ito kasama nina Ensabanur. Agad na pinabagsak ng Four Horsemen ang ilan sa mga resistance fighter sa loob ng chamber gamit ang kanilang iba't ibang mga kapangyarihan. Si Pestilence ay pinigilan ang babagsak na malaking debris kay Sabanur at kalaunan ay natapos na ang pagpasa ng pagkatao niya sa kabilang mutant, ngunit biglang bumagsak ang hari sa ilalim ng pyramid at si Death habang nasa ere ay nilipat ang mga baluti niya sa kanyang bagong katawan. Nang bumagsak na sila ay nagawa pa ng babae na protektahan si Ensabanur mula sa mga nagbabagsakan na debris bago siya mabagsakan rin ng mga ito. Napunta na sa taong 1983 ang pelikula, kung saan ang teacher sa school ni Scott Summers ay pinapaliwanag ang unang pagkadiskubre ng mga tao sa mga mutants noong 1973 sa Paris Peace Summit. Kalaunan ang mutant na si Magneto ay inatake ang presidente sa White House pero napigilan siya ni Mystique na tinuturing na ngayong bayaning mutant, habang si Magneto na nakatakas sa insidente ay isa ng most wanted na pugante sa buong mundo. Subalit ilang saglit lang ay labis na nanakit ang mga mata ni Scott, napatingin siya sa babaeng kaklase niya at inakala ng boyfriend nito na kinikindatan niya ang babae. Agad na nagpaalam si Scott sa teacher nila na pupunta siya saglit sa palikuran pero kalaunan ay sinundan siya roon ng lalaking kaklase niya. Subalit dahil sa labis na pananakit ng mga mata ni Scott ay bigla niyang naatake ng kanyang optic blast ang kaklase niya at ang kisame ng palikuran. Sa sunod na eksena si Raven o si Mystique na nasa East Berlin ay nagpapatuloy pa rin sa adhikain niya na magligtas ng mga kapwa mutants. Pumunta siya sa isang mutant fighting club roon kung saan si Warren Worthington o si Angel ay nagpapatumba ng maraming mutants. Ang sunod na pinalaban sa kanya ay si Kurt Wagner o si Nightcrawler pero nag-teleport lang siya sa buong paligid palayo kay Angel dahil ayaw niyang makipaglaban. Sinubukan niyang umalis roon ngunit hindi niya magawa dahil sa malakas na kuryente ng buong cage. Sinabihan siya ng lalaki na kailangan nilang maglaban kundi ay papatayin sila ng mga bantay ng club. Napilitan naman si Nightcrawler na ihampas ng mabilis si Angel sa cage at nagtamo ang kaliwang pakpak niya rito ng matinding pinsala. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala si Raven ay pinabagsak ang isang bantay sa likod at in-overload ang power supply ng buong lugar upang ma-disable ang kuryente sa cage. Nang biglang nagkakagulo na roon ay dito na nakatakas sina Angel at Nightcrawler at mabilis na umalis sila ni Mystique ng lugar at pinatumba niya ang isang bantay. Sa sunod na eksena sa Prusko, Poland, si Eric Lenscher ay mapayapa nang nagtatrabaho sa isang pabrika ng bakal sa pangalang Henryk Gursky. Pag-uwi niya sa kanyang bahay ay niyakap siya ng asawa niyang si Magda at nakita nila sa labas ang kanilang anak na si Nina na nakikipaglaro sa mga alaga nilang hayop. Kinabukasan si Alex Summers o si Havok ay kinausap ang kapatid niyang si Scott patungkol sa nakaraang paglabas ng mutant power nito at maya-maya ay dinala niya siya sa Xavier School for the Gifted Youngsters. Nang biglang nakabangga ni Scott sa daan si Jean Grey ay sinabihan siya nito sa isip pero inis na sinabihan naman niya siya na wag pumasok sa isip niya. Pagkatapos ay masayang hinarap sila ni Hank McCoy o ni Beast na isa ng teacher ng eskwelahan. Sa kasalukuyan na iyon si Professor X o si Charles Xavier ay nagtuturo sa kanyang mga estudyanteng mutants at ilang saglit ay pinuntahan rin siya nina Alex at pinakilala sa kanya ang kapatid niyang si Scott. Pumunta sila sa likod ng eskwelahan at sinabihan ni Charles ang binatilyo na tanggalin roon ang blindfold sa mga mata niya. Ginawa nga ito ni Scott at natamaan niya ng kanyang matinding optic blast ang malaking puno roon na kinabagsak nito at kinahanga sa kanya ng propesor. Sa sunod na eksena sa Cairo, Egypt, ang nakadisguise na CIA agent na si Moira MacTaggart ay may nakitang mga kalalakihan na may kakaibang tato sa leeg.
Sinundan niya ang mga ito at pinatumba ang isang lalaki sa daan at nadiskubre niya roon ang nakatagong underground chamber. Pagpasok sa loob ay nakita rito ni Moira ang gintong tatsulok na device ng pyramid at ang mga tagasunod ni Ensabanur na nagsasagawa ng ritual upang gisingin siya. Dahil naman naiwan ng babae na bukas ang daanan ay nasinaga ng araw ang gintong device at dito na nagising si Ensabanur. Agad na ginamit niya ang kanyang malakas na telepath power at nag-teleport siya paalis roon na nagdahilan ng matinding paglindol sa iba't ibang parte ng mundo at kinamatay ng mga tagasunod niya sa loob ng chamber. Sa kasalukuyan na iyon si Eric habang nagtatrabaho sa pabrika ay naramdaman rin ang matinding lindol at ang babagsak na equipment sa katrabaho niya ay mabilis na napigilan niya. Subalit karamihan sa mga katrabaho ni Eric ay napansin ang kanyang magnetic ability. Maging ang mga estudyante sa Xavier's School ay naramdaman rin ang malakas na lindol ni Ensabanur at nakita ni na Professor X si Jean na nagkakaroon ng masamang panaginip habang bahagyang nasisira niya ang mga pader ng kanyang silid. Nang nilapitan ni Charles ang babae ay nakita niya sa isip nito ang pagwasak sa buong mundo ni Ensabanur bilang si Apocalypse. Ngunit inakala ni Jean na siya ang makakagawa nito dahil hindi niya makontrol ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Kinumbinsi naman siya ni Professor X na hindi magtatagal ay magagawa niya rin itong makontrol. Ilang saglit ay sinabihan siya ni Hank na nalaman niya na ang pinagmula ng malakas na power surge ay mula sa Cairo, Egypt. Pagkatapos ay ginamit ng propesor ang kanyang cerebro upang alamin ito at nakita niya sa Cairo si Moira na planong mag-report sa opisina nila patungkol sa nangyari. Si Charles ay napagdesisyonan na puntahan ang babae dahil matagal na silang hindi nagkikita mula noong binura niya ang memorya nito ng mga nakaraan nila kasama ng X-Men at upang alamin na rin kung anong nalaman niya. Samantala si Eric pag-uwi ng bahay nila ay agad na naghanda na silang umalis roon dahil sa nalaman ng mga katrabaho niya kung sino siya. Ngunit nang hinanap nila si Nina ay nakita nila siya sa kakahuyan kasama ng mga pulis. Tinanong ng mga ito kay Eric kung siya ba si Magneto at agad na umamin siya sa kanila upang mabalik lang sa kanya ang kanyang anak. Pero nang dinakip na ng mga pulis si Eric ay labis na kinagalit ito ng bata sa kanila at kinontrol niya ang mga ibon sa kakahuyan upang atakihin ang mga ito. Subalit ang isang pulis ay aksidenteng napatama ang kanyang palaso kina Magda at Nina na agad na kinamatay nilang dalawa. Sa labis na galit naman ni Eric ay ginamit niya ang metal na kwintas ni Nina upang patumbahin ang lahat ng pulis roon at natanong niya sa Diyos kung yun ba talaga ang kapalaran niya na isang mamamatay tao. Sa sunod na eksena si Apocalypse ay nagising sa isang iskinita ng Cairo at kinuha niya ang kasuotan ng isang lalaki roon. Pagpunta niya sa kalapit na market ay nakita niya si Ororo Monroe na pinalakas ang hampas ng hangin at nagnakaw siya ng pera sa isang vendor. Ngunit agad na nak-corner ang babae ng mga vendor pero nilapitan sila ni Ensabanur at mabilis na pinatumba ang tatlong kasamahan ng lalaki sa gilid at binaon niya sa pader ang huling vendor roon. Ilang saglit ay dinala siya ni Ororo sa kanilang bahay at nang nakita niya ang TV roon ay ginamit niya ito upang kumonekta sa lahat ng mga broadcast satellite ng mundo at agad na natutunan niyang magsalita ng modernong lengguwahe. Nalaman pa rito ni Ensabanur na ang mga normal na tao na may mga makapangyarihang mga sandata na ang naghahari sa mundo. Napagdesisyonan naman niya na iligtas ang mundo sa pamamagitan ng pagpatay niya sa lahat ng mga tao. Pagkatapos ay pinalakas niya ang mutant power ni Ororo upang gawin siyang ang unang miyembro ng kanyang Four Horsemen. Sa sunod na eksena si Professor X kasama si Alex ay pumunta sa opisina ng CIA, pinahinto niyang kumilos ang lahat ng empleyado roon at hinarap nila si Moira at laking gulat niya na malaman na nagkaroon na siya ng asawa at anak. Pagkatapos ay tinanong ng propesor kay Moira kung anong nalaman niya sa Cairo. Pinaliwanag nito na nakaraan lang ay iniimbestigahan niya ang isang grupo roon na may layuning buhayin ang kanilang Diyos na si Ensabanur na ang kauna-unahang mutant sa mundo. Pinaniniwalaan ng mga tagasunod niya na nabuhay raw siya ng ilang libong taon dahil sa paglipat ng pag-iisip niya sa mas batang mutant na katawan at nagagawa rin niyang makuha ang kapangyarihan nito kasama ng marami pang kapangyarihan na nasa kanya na, lahat ng pinagharian na lugar ni Ensabanur ay kalaunan ay napupunta sa kaguluhan kaya't isinasagawa niya rito ang kanyang apocalypse o ang pagwasak ng buong lugar upang magtayo ng panibago. Sa sunod na eksena si Mystique ay dinala si Nightcrawler sa broker at mutant tracker na si Caliban upang gawan niya siya ng bagong ID. Pero ang lalaki ay kinuwento kay Mystique ang masamang nangyari sa kaibigan niyang si Eric at sa pamilya nito na nalaman niya nakaraan lang. Si Raven naman ay agad na napagdesisyonan na umalis na sila roon ni Nightcrawler. Sa kasalukuyan na iyon si Hank ay binigyan si Scott ng ruby shades upang medilat na niya ang kanyang mga mata nang hindi nakakapinsala sa paligid. Pagkatapos ay nakita ng binatilyo roon si Jean Grey at agad na nahumaling siya sa kagandahan nito at nagkapalagayan na sila ng loob. Ilang saglit ay nakita ni Hank si Raven na pumunta sa Xavier's School kasama si Kurt at labis na kinagulat niya na makita muli ang babae.
Maya-maya nang matapos ng ilibot si Kurt ng dalagitang si Jubilee sa buong eskwelahan ay inaya siya ni Scott na mamasyal naman sa kalapit na mall. Sa deleted scene ay makikitang nagsaya ang 4 na mutant sa pamamasyal nila sa mall at si Jubilee ay ginamit pa ang kapangyarihan niya upang makapaglaro sila sa mga video game roon. Samantala si Hank ay pinakita kay Raven ang binubuo niyang X-Jet at kinumbinsi niya ito na ipagpatuloy nila ang pagbuo sa X-Men dahil naniniwala siyang kailangan sila ng mundo. Pero sinabihan siya ng babae na nagpunta siya roon ng dahil kay Eric dahil sa tingin niya ay kailangan ito ng tulong nila. Sa kasalukuyan na yun si Apocalypse kasama si Ororo na ngayon ay si Storm ay pumunta kay Caliban upang magpatulong rito na matract at mahanap ang iba pang malalakas na mutants. Ngunit nang nalaman ni Caliban na wala silang mababayad sa kanya at ayaw nilang umalis roon ay tinutukan niya sila ng baril pero agad na ginawang buhangin ito ni Apocalypse. Dumating naman roon ang bodyguard ni Caliban na si Psylocke at mabilis na tinutukan niya ng kanyang psionic blade at katana ang dalawa. Pero si Apocalypse ay mas pinalakas pa ang kapangyarihan ng babae at sinabing ang mga katulad niyang mutant ang kailangan niya. Agad na pumayag sa kanya si Psylocke at sinabi pang alam niya ang mga mutants na hinahanap nila at kung saan sila matatagpuan. Pumunta sila sa lokasyon ni Angel sa Berlin na kasalukuyan nag-iinom dahil sa nakaraang kabiguan niya. Pero si Apocalypse ay pinalakas rin ang mutant power ng lalaki at unti-unting binago niya ang mga pakpak nito hanggang sa maging mga metal na ang mga ito na may matatalas na metal na mga feather. Samantala si Eric ay pumunta sa kanyang pinagtatrabahuhan at sinarado ang lahat ng pinto sa paligid upang patayin rin niya ang mga katrabaho niya roon dahil sa pag-report nila sa mga pulis na siya si Magneto. Pero ilang saglit lang ay dumating roon ang grupo ni Apocalypse at siya na ang nagpatumba ng lahat ng katrabaho ni Eric ng sobrang dali. Nang sinabihan ni Apocalypse si Eric na sumama sa kanila ay ginawa nga niya ito at pinunta siya nito sa Auschwitz sa Poland kung saan niya noon unang nagamit ang kanyang mutant power. Pagkatapos ay kinumbinsi siya ni Apocalypse na magagawa niyang makontrol ang lahat ng klase ng metal sa lupa sa pagramdam niya sa mga ito gamit ang kanyang kamay. Hindi nagtagal ay nagtagumpay nga si Magneto na makontrol ang lahat ng klase ng metal sa buong kalupaan ng lugar at ginamit niya ang mga ito upang wasakin ang buong concentration camp ng napakadali. Labis na kinatuwa ito ni Ensabanor dahil iyon na ang simula ng plano nilang Apocalypse sa mundo. Sa sunod na eksena si Peter Maximoff o si Quicksilver na nabalitaan ang huling lokasyon ni Magneto ay planong hanapin siya dahil nalaman niya sa kanyang ina na siya ang ama niya at sisimulan niyang pagtanungan ito sa Xavier School. Maya-maya pagbalik ni na Professor X sa eskwelahan kasama si Moira ay nakita niya roon si Raven. Binati ng propesor ang babae sa pagbalik niya sa kanilang tahanan na plano na niyang gawing unibersidad pati na sa mga normal na tao. Binalita naman ni Raven kay Charles ang nangyari kay Eric at napunta raw siya roon upang ipahanap ito sa kanya. Agad na pumunta sina Professor X sa Cerebro kasama si Moira at labis na kinamangha niya ang machine na ito. Ilang saglit pa ay nahanap na ni Charles si Magneto na nasa kanilang hideout kasama sina Apocalypse. Pagkatapos ay kinumbinsi niya siya na bumalik sa kanila upang matulungan sa sitwasyon niya ngunit galit na tumanggi ito sa kanya. Subalit sa gitna ng pag-uusap nila ay napansin ni Apocalypse ang kahanga-hangang abilidad ni Charles at agad na kinontrol nito ang pag-iisip niya upang kontrolin rin ang Cerebro. Pagkatapos ay kinontrol naman ng kalaban ang napakaraming mga military personnel ng lahat ng mga bansa upang i-launch ang lahat ng kanilang mga reserve nuclear missiles. Sinubukan ni Hank na sirain ang Cerebro ngunit nakokontrol pa rin ito ni Apocalypse. Sa patuloy na pagkontrol ng kalaban sa mga military personnel ay napalipad niya ang lahat ng mga nuclear missile nila papunta sa kalawakan upang hindi na nila magamit ang mga ito laban sa kanya. Si Charles naman ay sinabihan si Alex na wasakin ang buong Cerebro ng kanyang malakas na plasma energy blast. Ngunit paglabas nila roon ay agad na pinuntahan sila ni na Apocalypse at mabilis na kinuha ni Eric si Charles na nanghihina na. Galit na inatake sila ni Alex ng kanyang kapangyarihan subalit ang natamaan niya ay ang generator ng Cerebro na sumabog ng malakas sa kanila. Pero nang nakarating na si Quicksilver sa mansyon ay agad na napansin niya ang nangyari roon at bago palamunin ng pagsabog ang buong Xavier School ay sobrang bilis na nilabas niya isa-isa ang lahat ng mga estudyanteng mutants at mga teachers sa loob gamit ang kanyang supersonic speed ability at hindi nagtagal ay nagtagumpay siyang iligtas silang lahat mula sa matinding kapahamakan. Ilang saglit ay nakabalik na sa lugar sina Scott. Subalit nalaman niyang nasawi ang kuya niya dahil siya ang pinakamalapit sa pagsabog na labis na kinalungkot niya. Maya-maya ay dumating roon ang mga militar na inaanunsyong gagamutin nila ang mga nasugatan. Ngunit pagbaba ng mga ito ay agad na pinatulog nila ang lahat ng mga mutants sa paligid maliban kina Scott na nakapagtago mula sa nawasak na gusali. Ang mga militar na ito ay pinamumunuan ni William Stryker na isa ng colonel at pinag-utos niya na dakpin sina Mystique at ang iba pa. Ang isang sundalo ay hindi nakita sina Scott sa pinagtataguan nila dahil sa paggamit ni Jean ng telepath ability niya rito.
Pagkatapos ay napagdesisyonan nilang tatlo na mag-teleport sa loob ng helicopter ni na Stryker kung nasaan ang mga kasamahan nila at umalis na ang mga militar sa lugar. Maya-maya paggising ng mga estudyanteng mutants ay nakita nilang napakaraming nuclear missile ang pinasabog ni Apocalypse sa kalangitan. Sa sunod na eksena si Colonel Stryker ay dinala ang mga mutants sa kanilang underground na pasilidad sa Alkali Lake. Paggising rito ni na Hank ay tinanong sila ng Colonel kung nasaan si Charles dahil sa tingin niya ay siya ang may kagagawa ng matinding nangyari kanina. Pero sinabihan siya ni na Moira na kinuha ang propesor ng isang napakalakas na mutant at dapat na magtulungan silang pigilan ito mula sa mga magagawa pa nitong pinsala ngunit hindi sila pinaniwalaan ng lalaki. Samantala sina Jean ay naglilibot na sa pasilidad dahil naghahanap sila ng paraan upang tulungan na mapatakas roon sina Mystique. Ilang saglit sa pagtatanong ni Peter kay Raven kung masama ba talaga si Eric ay nalaman niyang mabuting tao siya noon. Pagkatapos ay nasabi niya sa babae na ama niya ito. Sa kasalukuyang iyon si Professor X ay nagising sa isang bundok ng Cairo kasama sina Apocalypse at kinontrol uli nito ang isip niya. Kahit wala ang cerebro ay nagawa niyang kumonekta sa isip ng lahat ng mga tao at mutants sa lahat ng bansa upang magbigay sa kanila ng mensahe na isasagawa niya ang kanyang apocalypse sa pagwasak ng lahat ng mga tinayo nilang gusali upang bumuo ng bagong sibilisasyon. Pero habang ginagawa ito ay palihim na sinabi niya kay Jean ang lokasyon nila. Ilang saglit ay may nakakita sa kanilang sundalo sa daan pero agad na tineleport sila ni Nightcrawler sa ibang parte ng pasilidad. Maya-maya ay nakapasok sina Jean sa isang silid na may isang malaking cage at nakakarinig sila mula sa loob nito ng tila ungol ng isang mabangis na hayop. Nang sinugod sila roon ng mga sundalo ay pinalabas ni Jean ang mabangis na mutant sa cage na si Logan pala o si Wolverine at agad na inatake niya ang mga kalaban. Sa panahon na ito ay kakatapos lang pag-eksperimentuhan ni na Colonel Stryker si Wolverine upang gawing sandata na si Weapon X at ginawang adamantium ang lahat ng mga buto niya sa katawan pati na ang kanyang mga claw at galit na ginamit niya ang mga ito upang pabagsakin ang lahat ng sundalo na makaharap niya sa daan. Samantala si Stryker ay agad na umalis na ng kanilang base sakay ng kanyang helicopter. Patuloy na nagpatumba si Wolverine ng marami pang mga tauhan ng Colonel sa pasilidad hanggang sa nakasalubong siya ni na Scott. Kinumbinsi naman siya sa isip ni Jean na matutulungan niya siya sa sitwasyon niya at tinanggal nito ang device na nasa ulo niya. Nagawang ibalik ng babae ang ilan sa mga memorya ni Logan at tinanggal niya ang iba pang mga device na nasa katawan niya at agad na tumakbo na siya palayo ng lugar. Samantala si Apocalypse gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan ay madaling winasak ang karamihan sa mga kabahayan at mga gusali sa Cairo upang itayo muli ang kanyang malaki at makabagong pyramid sa gitna ng syudad. Sa sunod na eksena ay sinabihan ni Nightcrawler sina Hank na lumayo sa pinto ng selda nila at mabilis na winasak ito ni Scott ng kanyang optic blast. Pagkatapos ay tumakbo sila papunta sa isang pasilidad kung nasaan ang isang warplane ni na Colonel Stryker at nagsuot sila rito ng espesyal na mga flight suit. Maya-maya si Apocalypse ay lumikha ng espesyal na pulang helmet para kay Magneto at ilang saglit ay sinimulan na niyang kontrolin ang magkabilang mga magnetic poles ng planeta at ang lahat ng klase ng metal sa buong mundo na nagdulot ng malawakang destruction sa maraming mga bansa at matinding pagkawasak sa hindi mabilang na mga istruktura. Sa sunod na eksena sina Apocalypse na nasa loob ng pyramid ay hiniga si Charles sa table roon dahil plano niyang ilipat ang kanyang pagkatao sa katawan niya upang makuha ang malakas na kapangyarihan niya. Ilang saglit ay nakarating na sina Hank sa Cairo at si Jean ay agad na nalaman ang masamang plano ni Apocalypse kay Charles. Sa pangunguna naman ni Raven ay bumuo sila ng plano kung paano maliligtas ang propesor sa mga kalaban at kung paano nila mapipigilan ang mga ito. Pagbaba ng grupo sa syudad ay mabilis na pinunta ni Quicksilver si Mystique palapit kay Magneto. Nang papasok na sina Hank sa pyramid ay mabilis na inatake sila ni Angel ng mga patalim niya. Dumating rin roon si Storm at agad na inatake siya ni Scott ng kanyang optic blast. Pinatalsik sa kanila ng babae ang isang kotse na nahagis ni Hank pabalik sa kanya ngunit nahiwa ito ni Psylocke ng kanyang psionic blade. Pero nagawang makapag-teleport ni Nightcrawler sa pyramid at agad na sinundan siya roon ni Angel. Hindi nagtagal ay inangat na ni Apocalypse ang kanyang gintong device sa tuktok ng pyramid at sinimulan na niya ang paglipat ng pagkatao niya kay Professor X. Samantala si Peter ay napansin na hindi sila makakalampas sa malakas na energy field ni Magneto. Kaya't mula roon ay sinabihan ito ni Raven na hindi nawala ang lahat sa kanya dahil nandun pa rin sila ni na Charles para sa kanya at dapat na ipaglaban nila ang mga natitira sa pamilya nila. Si Peter naman ay sinubukan na sabihin kay Eric na anak niya siya ngunit hindi niya masabi. Sa kasalukuyan na iyon sina Storm at Psylocke ay patuloy na pinagtutulungang atakihin ang grupo ni na Jean sa labas ng pyramid at nagagawa nilang makalamang sa pakikipaglaban sa kanilang lahat gamit ang mas pinalakas nilang mga kapangyarihan.
Samantala si Nightcrawler sa loob ng pyramid ay mabilis na inatake ni Angel at nagawa niyang ma-teleport ang lalaki palabas roon. Naglaban silang dalawa habang nasa ere hanggang sa na-teleport ni Nightcrawler si Angel sa loob ng isang debris at dito niya siya napabagsak. Samantala ang pag-transfer ni Apocalypse sa katawan ni Charles ay mas lalong nalalapit ng matapos dahil sa kanyang malakas na enerhiya na bumalot na sa buong katawan niya. Kalaunan ay nakalbo si Charles sa enerhiya ni Apocalypse pero ilang saglit lang ay nagawa ng makabalik ni Nightcrawler sa pyramid at mabilis na tineleport niya ang propesor papunta sa kanilang warplane. Pagkatapos ay isa-isa niyang tineleport rin ang lahat ng miyembro ng X-Men mula sa gitna ng pakikipaglaban nila sa mga Horsemen ni Apocalypse pabalik ng kanilang sasakyan. Agad na sinimulan na nilang lumipad paalis ng lugar ngunit si Angel ay nakalabas na mula sa debris at nagmadaling pinuntahan nilang dalawa ni Psylocke ang warplane ng X-Men. Binutas nila ang sasakyan upang makapasok sa loob pero pinidive ito ni Jean sa ere at si Nightcrawler ay tineleport ang lahat sa kalapit na wasak na bahay. Pagkatapos ay bumagsak na ang warplane at sumabog ito habang nasa loob si Angel pero si Psylocke ay ligtas na nakababa gamit ang psionic blade niya. Si Professor X naman ay nagkamalay na kasama sina Jean at si Apocalypse ay lumabas ng kanyang pyramid at sinabihan niya sa isip si Charles na alam niyang nasa paligid lang siya dahil konektado pa rin ang pag-iisip nilang dalawa. Pero si Quicksilver ay ginamit ang kanyang supersonic speed ability upang atakihin ng maraming beses si Apocalypse. Subalit nagawang gapusan nito ng lupa ang kaliwang paa niya at agad na binalian naman ang kanyang kanang paa. Papatapos na ni Apocalypse si Peter kay Psylocke pero inatake rin siya nito sa leeg kaya't sinakal niya siya ng mahigpit at ito pala ay si Mystique. Pagkatapos ay sinabihan ni Apocalypse si Charles na sumuko na sa kanya kapalit ng buhay ni Raven, pero si Professor X ay na-realize na dahil konektado pa rin sila ni Apocalypse ay agad na pinasok niya ang isip nito at buong lakas na nilabanan niya siya sa isang astral plane. Subalit kalaunan ay na-overpower siya ni Apocalypse at ginawa niyang higante ang sarili at nalaman pa niya kung nasaan ang lokasyon ni na Charles. Pero nang lalapitan niya sila ay agad na hinarangan siya ni Magneto ng malalaking metal at inatake niya siya ng napakaraming mga bakal. Subalit kahit pa buong lakas na pinagtulungan na si Apocalypse ni na Cyclops at Magneto ay nagagawa pa niyang bugbugin si Professor X habang nasa loob sila ng astral plane. Patuloy na matapang na nakipaglaban pa rin sina Scott kay Apocalypse ngunit madali silang na-overpower nito habang sa astral plane naman ay walang awa niyang ginugulpi ang propesor. Ilang saglit ay pinakiusapan ni Charles si Jean na tulungan siya at hindi nagtagal ay nagawang makapunta ng babae sa astral plane. Sinabihan niya si Jean na huwag matakot na pakawalan ang kapangyarihan niya at agad na nilabas niya ang kanyang napakalakas na Phoenix Force at mabilis na winasak ang baluti ni Apocalypse pati na ang pagkatao nito sa astral plane. Pagkatapos ay tinarakan siya ni Magneto ng mga matatalim na metal at si Beast ay tinanggal sa pader si Scott upang atakihin rin niya ng kanyang optic blast ang kalaban. Ngunit napansin ni Hank na tatakas na sa lugar si Apocalypse nang nakita niyang lumikha ito ng force field sa paligid niya. Pero pinigilan siya ni Storm gamit ang kanyang malakas na kidlat. Mas pinalakas pa ni Jean ang puwersa ng Phoenix sa katawan niya at kalaunan ay nagawa na niyang mawasak ang buong katawan ni Apocalypse at sa wakas ay nagtagumpay na silang matapos siya. Nang inakala naman ni Moira na nawalan na ng buhay si Charles ay ginising siya ni Jean ng kanyang telepath power at nagkamalay na siya. Pagkatapos ay naisipan niya na ibalik ang lahat ng mga nakaraan ni Moira na kasama siya at ang X-Men noon. Ilang saglit si Psylocke ay napagdesisyonan na umalis na ng mag-isa sa lugar. Sa sunod na eksena ay ni-report ni Moira sa kanilang opisina ang pagligtas ng X-Men at ni Magneto sa mundo mula kay Apocalypse. Pagkatapos ay magkasamang tinayo muli ni Jean at Eric ang Xavier School gamit ang mga kapangyarihan nila, habang si Storm ay napagdesisyonan na manatili na roon. Sa deleted scene ay binigyan ni Hank si Scott ng high-tech na visor at gamit ito ay maa-adjust na niya ang intensity ng kanyang optic blast. Maya-maya ay nagpasalamat at nagpaalam na si Eric kay Charles. Sina Mystique naman na nasa danger room ng X-Mansion ay sinimulan na ang kanilang training para sa mga bagong miyembro ng X-Men laban sa mga Sentinels nila at matapang na hinarap ito ni na Nightcrawler at ng lahat ng miyembro ng grupo. Sa post-credit scene, dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula ng Essex Corp upang kolektahin ang mga datos ni Logan pati na ang kanyang DNA sample kasama ng iba pang mga DNA ng iba pang mga mutants. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here.
It's over. Go home.